May isang player daw nakakalipat lang mula sa isang caliber team na nakabalik na sa kanyang mother team ang gusto na palang lumipat na naman sa ibang team dahil lang sawang-sawa na umano sa isang talunan na kupunan. Pero ang sinasabing talon ng team na nilipatan niya recently, gusto namang hawakan siya. Ang impormasyong to ay galing sa isang reliable sports website na Fast Break pero wala naman din tinutukoy kung sino itong nasa kanyang pahula na vlog. Pero base nga sa kanyang clue, mukhang tama din ang hinala ng mga tao na si Wami Chongson pala to. Pero nung una, hindi naman ako naniwala kasi masaya naman si Wami Chongson na nakabalik siya sa Terra Firma. Well, bago pa man ang lahat na nalaman ni Wami na babalik na pala siya sa kanyang former team, parang hindi niya matanggap at kaya niya nasabi sa interview na nawala daw ang passion niya sa SMB. Pero para kay Wami, parang alam na rin niya sa sarili na hindi na siya magtatagal dyan. Ang hindi lang niya alam, ibabalik pala siya sa Terra Firma Jeep kapalit si Jeric Ahanmisi. Na totoo lang, walang planong ibalik ng SMB si Wami sa Terra Firma. Pero dahil may nakita silang isang player sa jeep na capable shooting tapos pang long range pa, agad-agad silang nakapagdesisyon. Hindi naman masamang loob ni Wami sa SMB pero umano, pagod na raw to sa mga talo ng team. Ang sabi niya bittersweet daw nararamdaman niya sa Terra Firma kasi marami daw siyang gustong gawin sa team na to pero parang imposible namang magawa. Si Maverick kapag nagpakilala ulit yan sa PBA, sigurado di rin niya magtatagal sa kanila. Ganon din si Jiuchu kapag nahasa. Kaya ano pang silbi ng goals niya sa kanila? Dagdag pa ng Fast Break na nag-e-explore na naman daw ng another option si Wami Chongson at naghihintay na ma-trade. Base sa mga performances niya, kaya pa ni Wami makapag-average ng at least 17 points per game. Kaya din niyang makipagsabayan sa ilang kilalang shooters dyan sa PBA. So kung si Wami consistent, tiyak hindi rin siya magtatagal dyan sa Terra Firma. May mga teams ngayon sa PBA ay nangangailangan ng shooting guards at isa nga ang TNT at Magnolia dito dahil na-stack up na naman po ang TNT sa mga injuries. Ang Magnolia naman nakukulangan kay Jerome. Inamin pa naman ni LA na paborito niya si Jerome pero hindi pa siya talaga pang crunch time. Hindi ko naman sinasabi na si Wami kukunin ng either Magnolia or TNT pero pwede na. Basta't ang ginagawa niya ngayon, laro lang muna, market sa sarili, binibigay ang 100% para makatulong sa team kasama ang bago nilang core plus Justin Strings at syempre para may kumuha na rin. Sa PBA, alam na ni Wami ang laro dyan, hintay-hintay na lang siya para sa next move na possible niyang gagawin. SMB, tikom ang bibig sa umano ghosting ni Leo Austria pero nilinaw ni Coach Leo Austria na meron siya sakit. Kailangan daw niya magpahinga ng mahaba-haba. Kasunod pa riyan natuklasan ng SMB ang coaching talent ng kanilang assistant coach na si Peter Martin at number 1 pong SMB ngayon sa kanilang hanay. Wala pa silang talo. Marami naman na nagsasabi ngayon na hindi naman daw sa coaching yan. Nasa mga players daw talaga yan. Biruin mo, George King plus CJ Perez equals 71 combining points ang nabuo nila laban sa Converge. Ayon sa kanilang coach na si Peter Martin, si George King na raw ang pinaka mamaw na import na nakita nila sa sobrang wild ang performance every game. Ang bilis niya nakapag-adjust. Tapos mataas ang efficiency rate ng mamaw na to, athletic pa. Parang binalik lang ng SMB yung easy read days nila nung nagkampiyon sila. Tiwalang-tiwala naman si Peter Martin na magiging dominant ang SMB ngayong conference dahil mataas ang kumpiyansa nilang lahat dahil nga kay George King. Grabe talaga itong ginawa ng Blackwater. Sobrang wrong move na hindi nila pinag-sign to. Ang galing pa naman nila pumili ng import. Ang SMB isang elite na team at mas lalo pang nagiging elite pagdating ni George King at Jeric Ahanmisi. So para sa akin, kahit hindi na bumalik si Coach Leo, same system lang naman din ang pinapatakbo ni Coach Leo at Peter Martin. Tsaka kung ganito din naman kagaling ang mga players niya, halos okay na nga na wala silang coach. At isa din to sa mga dahilan kaya wala nang pakialam ang SMB kung saan man siya ngayon. Lilinawin lang din natin. Wala naman silang misunderstandings. May sakit lang daw talaga at ganun lang kasimple yon.